Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa mga awit, Kapitulo 8, talatang 1 hanggang 9. Ito ang sinasabi: O Yahweh, na ang aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Iyong papuri abot sa langit. Pinupuri ka ng mga bata at bagong silang. Ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya't natahimik ang lahat ng iyong kaaway. Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan, o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. Mga tupa at kawan, pati na ang mababangis, lahat ng ibon, lumilipad at mga isda sa karagatan, at lahat ng nilikha nasa karagatan. O Yahweh, na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, o Diyos, ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan mula sa aming pagkatulog. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay at ng lakas at ng karunungan. Panginoong Hesus, ako'y po'y nagpapasalamat sa binigay mong pagkakataon upang makasama sa isang strategic planning ng Christian Formation Committee ng Board of Trustees ng Philippine Christian University sa pangunguna ng kanilang Bishop Seriaco Francisco, Panginoon, at sa Chaplaincy Office, Panginoon. Maraming salamat po. Panginoong Hesus, patuloy kong pinasasalamatan sa iyo ang buhay at kalakasan na patuloy mong ipinagkaloob sa bawat membro ng committee, Panginoon. Pagpalain mo sila upang ang iyong ministeryo dito sa lupa, Panginoon, ay mapalago sa iyong paaralan. At salamat, Panginoon, sa pagbibigay ng protection sa amin doon sa Tagaytay, Panginoon. Lord, patuloy kong tinataas sa inyo ang mga kapatid naming may mga karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, pagalingin, at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Ibalik mo ang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Patuloy rin namin inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na nagsisihanda upang pumasok sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Ingatan mo sila sa kanilang pagbabiyahe. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, mga pagsubok sa buhay, O Diyos. Bagkos-posposin mo sila
ng banal na Espiritu upang sila o Diyos ay magkaroon ng kapayapaan ng kanilang mga buhay. Panginoon Hesus, patuloy kong naalala ang aming mga kapatid na magsiselebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Pagpalain mo po sila, Panginoon, at ingatan sa kanilang buhay kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Gayon din po, Panginoon, itinataas ko sa inyo ang mga kapatid naming nagse-celebrate ng wedding anniversary. Pagpalain mo sila, particular po, Panginoon, ang Pastor Ricardo Bernardino at ang kanyang asawa sa kanilang 33rd wedding anniversary. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mag-asawang ito sa kanilang buhay, lalong-lalo na sa ministeryo ng aming mahal na pastor na si Ricardo Bernardino bilang chaplain ng sa iyong university, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, karunungan upang ang iyong mga salita ay mapalaganap sa iyong paaralan, lalong-lalo na sa mga hindi pa nakakilala sa inyong Panginoon, upang patuloy niyang gampanan ang kanyang tungkulin, Panginoon, na maipalaganap ang salita ng aming Panginoong Jesucristo sa paaralan ng Panginoon. Lord, maraming salamat po sa mga katugunan, sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Napakalinaw na sinasabi sa Biblia na nilikha ng Diyos ang tao para sa kanyang kaluwalhatian. Ayon sa Isaiah 43:37. Kaya nga, ang pinakamataas na layunin ng tao ayon sa Biblia ay ang pagluwalhati sa Diyos. Maring ang tanong na mas mahirap sagutin ay, paano natin maluwalhati ang Diyos? Sinasabi sa awit, sa 100, talatang 2-3, mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Bahagi ng pagluwalhati natin sa Diyos, mga kapatid, ay ang pagkilala kung sino siya bilang ating manlilikha para at purihin, no? At purihin at sambahin siya gaya ng nararapat. Ginanap natin ang layunin ng pagluwalhati sa Diyos sa pamagitan ng pagkikipagrelasyon ng tapat at paglilingkod sa Kanya. Dahil nilikha ng Diyos ang tao ayon sa Kanyang wangis, hindi magagampanan ng tao ang Kanyang layunin ng hiwalay sa ating Panginoong Jesucristo. Sinubukan ni Haring Solomon na mabuhay para sa kanyang pansariling kaisiyahan. Ngunit sa huling bahagi ng kanyang buhay, natanto niya na tanging ang isang buhay na nagpaparangal at nagpapasakop sa Diyos, ang buhay na kasiyasiya. Sa ating makasalanang kalagayan, mga kapatid, inihiwalay tayo ng kasalanan sa Diyos at naging imposible para sa atin na maluwalhati natin siya sa ating sariling kakayahan. Ngunit sa pamagitan ng paghahandog ng buhay ni Kristo, paghahandog ng buhay ni Kristo,
na ibalik ang relasyon natin sa ating Diyos. Pinatawad ang ating mga kasalanan at wala nang sagabal sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Ayon sa Roma 3:23 hanggang 24. Ang pinakatangi sa lahat, mga kapatid, may kakayahan na tayo na luwalhatiin ang Diyos dahil binigyan muna niya tayo ng kaluwalhatian. Isinulat niya ni David sa awit 8:4-6. Ano ang tao upang iyong alalahanin siya? At ang anak ng tao upang iyong dalawin siya? Sapagkat iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang kaysa Diyos at pinaputungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Iyong pinapagtataglay siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay, iyon inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Ipinapakita ng talatang ito ang isa pang layunin ng ibinigay ng Diyos sa tao. Ang pamamahala sa mundo. Iyon po ang layunin ng tao sa mundo. Ating pamahalaan ng maayos ang mundo. Ayon sa Henesis 1, talatang 28 hanggang 29. Bagamat muli, magagampanan lamang natin ito ng tama sa pamagitan ng tamang relasyon sa Diyos. Di ba? Kapag tayo ay namamahala ng isang bagay at meron tayo tamang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, hindi tayo gagawa ng kalukuhan. Tulad ng pagpuputol ng mga kahoy. Di ba? Dahil ang mga kahoy ang siyang nag-iingat sa atin upang hindi tayo mapahamak sa baha. No? Patuloy siyang tumutubo at nagpuprotect sa atin. Kung tayo may relasyon sa Diyos, hindi tayo gumagamit ng mga bawal na pangingisda katulad ng paggamit ng mga nakakalason sa karagatan. Di ba? So, dalagang binigyan tayo ng layunin dito sa mundo upang pangalagaan ang ating mundo. Mas nakikilala natin ang ating manlilikha, mga kapatid. Mas lalo natin siyang iniibig. Mas naunawaan natin kung sino tayo at kung ano ang kanyang layunin para sa atin. Nilikha niya tayo upang lumuwalhati sa Kanya. May natatanging plano at layunin ng Diyos sa bawat isang tao sa mundo. At maaari nating malaman na anuman ang planong iyon, tiyak na magre-resulta iyon sa Kanyang kaluwalhatian. Maluwalhati natin ang Diyos, mga kapatid, ayon sa Filipos 3:21. Babaguhin niya ang kalagayan ng ating mga hamak na katawan upang maging katulad ng Kanyang maluwalhating katawan sa pamagitan ng kapangyarihang kumikilos sa Kanya upang maipailalim niya sa Kanyang sarili ang lahat ng bagay. Ang kahalagahan ng tao, mga kapatid, mula sa Diyos ayon sa Matthew 6:26. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit, na hindi sila nangaghasik ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain
ng iyong Ama sa kalangitan? Hindi ba lalong higit ang halaga ninyo sa kanila? Ang kahalagahan ng kalikasan sa buhay ng tao, mga kapatid, ayon sa mga Gawa 4:24. At sila ng kanilang marinig ito at nangangkaisang itaas nila ang kanilang tinig sa Diyos at nangagsasabi, O Panginoon, Ikaw na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng nangas sa mga iyon. Ang kalikasan ng tao, ang dahilan kung bakit tayo tao. Ang kalikasan ng tao, ang dahilan kung bakit tayo tao. Ang pagkakaroon natin ng emosyon, ang katalinuhan, ang kaibahan ng ating kalikasan sa kalikasan ng mga hayop at ng lahat ng iba pang nilikha ng Diyos. Ang isa sa natatanging kaibahan ng mga tao sa lahat ng nilikha ng Diyos ay ang ating kakayahang mga tuwiran. Walang ibang nilikha ang may ganitong kakayahan at walang question na ang natatanging kaloob na ito ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang ating pangangatuwiran, mga kapatid, ang nagbibigay sa atin ng kakayahan na maipakita ang ating kalikasan at ang ating pagiging kawangis ng Diyos. Gayon din ang kakayahan na maunawaan ang kaloob ng Diyos para sa Kanyang nilikha. Walang ibang nilikha ng Diyos ang may kakayahang mga tuwiran gaya ng tao. Itinuturo ng Biblia na nilikha ng Diyos ang tao ayon sa Kanyang wangis. Nangangahulugan ito na binigyan niya tayo ng kakayahan na magkaroon ng ilang pang-unawa sa Kanya at sa Kanyang malawak at komplikadong disenyo. Ang ating kalikasan bilang tao ang naglalarawan ng ilang mga katangian ng Diyos, bagamat sa isang limitadong paraan. Umiibig tayo dahil nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos nang ang Diyos ay pag-ibig. Ayon sa Unuan 4:16. Dahil nilikha tayo ayon sa Kanyang wangis, mga kapatid, maaari tayong maging mahabagin, tapat, totoo, moral, matyaga, at makatarungan. Ngunit ang mga katangiang ito ay sinisira ng kasalanan na nananahan din sa ating kalikasan. Nalalaman nating tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig na katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nanatili sa Diyos at ang Diyos ay nanatili naman sa Kanya. Mga kapatid, mga kaibigan, binigyan ng Diyos ng parangal ang tao ng higit pa sa iba niyang nilikha. Nararapat na purihin natin ang Diyos dahil sa katotohanan ito. Ano man ang tingin sa atin ng ibang tao o tingin natin sa ating sarili, tandaan natin, mga kapatid, na espesyal at maganda tayo sa Diyos. Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon,
sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Pagpalain mo po ang iyong mga anak na patuloy na nakikinig at isinagawa ang iyong mga salita upang papurihan ka at luwalhatiin ka, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.